Magandang araw mga kababayan. Ito ang matinding balita sa oras na ito. Tumanggap tayo ng impormasyon na tila may malaking operasyon ng PIDEA sa Malacanang ngayong araw. Ayon sa aming natanggap na balita, nagkaroon ng raid sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang at nakaantabay na ang mga ahente ng PIDEA para sa naturang operasyon. Base sa mga ulat, tila may kinalaman ng raid na ito sa isang malawakang imbestigasyon ng PIDEA hinggil sa ilegal na droga. Naging tahimik ang operasyon, subalit kita sa footage ang mga ahente ng PIDEA na nakabantay sa labas ng tanggapan ng Pangulo. Ang nasabing pangyayari ay agad na nabigyang daan sa masusing pag-uusap at aksyon mula sa iba't ibang personalidad sa larangan ng politika. Samantala, sa paglabas ng balitang ito, agad na kumilos sina Vice Presidente Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang press conference, iginiit ng mga ito na mahalaga ang patas at malinis na investigasyon hinggil sa insidente. Nananawagan din sila sa publiko na maging mapanuri at mapagbatsyag sa mga kaganapan sa kasalukuyan. Tayo ay patuloy na magbabantay sa mga susunod na pangyayari hinggil sa raid sa Malacanang. Abangan ang mga karagdagang detalye sa mga susunod na oras. Muli, ikaw ay nakatutok sa tunay na boses ng masa. Ngunit para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita, siguraduhin mag-subscribe at hihit ng notification bell. Okay. Since, my goodness, pinaghirapan ko yun, ha? Ay, then Scorpion, ha? Pinahirapan mo ako. Okay, mga kababayan. Paano daw i-send yung entry? Send nyo yung entry nyo, ha? Ayan. Ito yung ating email. Ayan, Maharlika Network at protonmail.com. Kung ikaw ay poting ahas, composer, go! Alright, pinawisan ako doon, Densa, pero kinaya ko. Okay. Mga kababayan, ito na. Ay, nako. After natin kumanta, syempre, kailangan niyo malaman kung ano nangyayari. Pulboron Lord, protektado ni Lasso. Red Interpol Notice, pinadudukot. Kung natatandaan ninyo, si Peter Lim ng 2016 na pinatawag ni Pangulong Duterte sa Malacanang dahil siya ay nai-report na Pulboron Lord. So nung kinasuhan siya and in 2018, mga kababayan, 2018 siya ay inisyuhan ng Interpol Red Notice hanggang siya ay tuluyan nang nagtago. Hindi ko na sabihin yung mga balita kasi mahaba yon. Basta kung gusto nyong simulan from the start kung ano yung nangyari sa kay Peter Lim, basta ang pinakamaliwanag dito po, mga kababayan, ay wanted siya. Alright? Wanted siya at mayroon siyang red notice. Okay, ano ba yung red notice? Tignan muna natin kung ano ibig sabihin ng Interpol Red Notice. Ngayon, ang ibig sabihin under the category ng Interpol dito, red notice is what? To seek the location and arrest of persons wanted for prosecution or to serve a sentence. So, ibig sabihin, wanted siya. So, hinahanap siya, hinahunting siya. Hanggang sa yung pinaka-latest na balita, 2021, hindi pa rin mahagilap, hindi malaman kung nasaan itong si Peter Lim. Ngayong araw na ito, ibubukelis natin sa buong bayan dahil ayaw nga ibalita ito ng mainstream media ang mga tunay na nangyayari. Ngayong araw, dyan sa Pilipinas, sinabi ng PNP spokesperson nila na hindi sila pwedeng magbigay ng impormasyon kung ano na nangyari doon sa 1.8 na shab-shab na nahuli doon sa Alitagtag, Batangas. 'Di ba? Imagine niyo nagpasikat, mamaya na yung hold ko muna kayo, bitinin ko muna kayo ng konti doon kay Peter Lim. Pero kasi ito'y konektado lahat. Okay? 1.8 tons na nagbidabidan si Marcos Jr. na kesyo pinakamalaking huli, pinakamalaking achievement at tinawag lahat ng media at nagpakitang gilas at even yung nakahuling pulis, diniktahan niya
na kapag sumagot dun sa press conference nang hindi maayos ay agawin nila yung mikropono at i-coach nila, something like that. Then, di ba, bidabidahan at ang dami ninyong mga magagaling at mga matatalinong Pilipino na smart naman talaga mga Pilipino na hindi kayo naniwala doon sa drug haul na yon na pinagkasya yung 1.8 tons doon sa photon van na yon. Then, yung nahuli ay isang driver lang. So napag-usapan nga natin yon kung yun ay talagang tinrabaho nila, lahat yon mula sa pagpinasukan, like sa Bureau of Customs o dahil sa case na yan, dyan sa port ng Batangas, di ba? Yun ang sabi nila. Sino ang mga player dito? Sino ang mga tao sa likod? O kung locally manufactured o locally cooked, kasi nilaluto yan, di ba? Dapat na tumbok na ng mga operatives kung sino-sino yung mga tao yun. Pero dahil nga, yung shab-shab na yon ay stage lamang at palabas ni Marcos Jr. para pagtakpan yung panawagan ng taong bayan na magpulburon test siya dahil siya ay nasangkot sa pulburon at protector ng pulburon katulad ni Sayarot, ito nga yung cover-up. So true enough, dahil kayo ay magagaling, the next day ay binawasan nila ng timbang. Kaya sabi ko, tinimbang ngunit kulang yung 1.8 tons na nahuli na from 13.3 billion naging 9 billion na lang. So, dahil na sa clamor ng tao na ay hindi kasya yung 1.8 dyan sa van na yan. So, binawasan nila to justify. Okay? To justify na 1.4 kasya sa van. So, ngayon, hindi na tayo binigyan ng update kung ano na nangyari dun sa driver na Filipino-American at well-connected sa mga artista, sa mga politiko. So, ayaw tayo bigyan ng impormasyon kasi daw ay iniimbestigahan, So, dinedeprive ang taong bayan sa mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Pero nung first day, nagbida-bidaan si Marcos Jr. na siya ay, ang gobyerno niya ay, ang Polboronic government ay nakahuli ng malaking 1.8 tons minus 400 kilograms down to 1.4. Alright. Then today, din sa Pilipinas, after ng interview ni Liza Tanas, na sinasabi niya na yung anak daw niya, mabait, kasi wala daw mga tattoo, ganyan. So, nag-release ng order ang PNP, ang bangag na gobyernong ito, na ipabura yung mga tattoo ng ating mga kapulisan, yung existing na tattoo nila na nakikita daw ipabura. Anong kabobohan yan? 'Di ba? Utos na naman ni Lisa yan. Pag wala ka bang tattoo, matino ka. Jutang ginin na si Lisa at si Marcos Jr. walang tattoo. Pero mga bangag at protector ng droga, smuggler pa si Lisa. Lahat sila dyan na magkakasabwat doon sa extraction sa Turkey. Hindi nasusukat ang pagkatao sa may tattoo ka o wala. Dahil kayo, wala kayong tattoo. Yung mga anak mo, Lisa Tanas, walang tattoo pero mga bangag katulad mo. Kaya sabi ko, buong pamilya nyo dapat magpa-pulburon test dahil kayo ang national problem. Kung yan ang basihan na kapag may tattoo ang isang tao ay masamang tao, di ba? Winelcome mo pa Marcos Jr. si Apo Wang Ud, ang ating, pinakamatandang mananato dyan sa Pilipinas, na kung saan inonor pa siya. Dahil, yung tattoo niya is due to cultural, cultural practice. I mean, kultura ng kanya mga ninuno na minana niya. Hindi naman lahat ng may tattoo kawatan, katulad niyo. Wala nga kayong tattoo Kawatan, pulburon, kidnapper, mga jutang genimis itong mga hayop na ito. Diba? Imagine mo, tama pa lang, magbabayad pa, magpapa-erase pa. Kita ninyo kung gaano ka Jejemon. Kayo mga kapulisan, actually naaawa ako sa inyo. Siyempre yung iba, may kanya-kanya tayo hindi naman lahat. Like ako, well, dati ayoko magpatato. Pero ako, I'm thinking talaga na magpatato ako ng bonggang-bongga. So kaya lang masakit. Kaya, you know what I mean?
Masakit, di ba? Kasi yung friend ko, katatato niya lang, nasaktan siya sa pinag-iisipan ko. Pero ang ibig kong sabihin dito mga palangga, yung pahirap na ginagawa ni Liza, order niya to. Imagine yung mga sir, 3 weeks ago, pinagbawalan kayong gumamit ng cellphone at huwag manood ng Facebook ni Boljak. Huwag manood ng Facebook ni Maharlika at ng iba pang mga fighters for freedom. Fighters para sa pulburonik na amo ninyong vangag 3 weeks ago. Okay? Now, pabura ang mga tato ninyo. Ano ba naman kayo? Susunod kayo dito sa mga sabog na ito, mga bangag-bangag na ito. Ilang kapulisan ang meron tayo, mga palangga? I have dragon tattoo, Mother Dragon, sabi ni Lady Dragon. Uy, Cotton Fin, kumusta ka na? Ram, Rebecca, Ugat, aba, mga palangga ko, mga present. Si Zoro absent, baka laging absent yun. Casey, how are you? Okay? Ayan. So anyway, mga kababayan, eto. So yan yung mga issue ngayon na ayaw nilang magbigay ng information doon sa 1.8 na shab-shab down to 1.4. Kesyo daw, sabi nito kanilang spokesperson ng PNP ay under strict instruction not to give details. See that? After nilang magbidabidahan at nalaman ng taong bayan na hatuman, ano na sa ilong, sa ano ba, sa Tagalog, na sense o nakilaman, okay, na itong kanilang drug hole na ito, pulburon hole na ito, ay stage lamang. Kumbaga, epic fail. Kaya ngayon, ayaw nila na lang magbigay ng detalye kasi daw mako-compromise dahil binibuild up pa lang yung case. E di ba naman mga bugo, hindi na bugo, bangag, bobo, tanan-tanan, lahat na lang. Matapos nagbida-bidahan ni Marcos Jr., eksena pa doon, may patimbang-timbang, tinimbang ngunit kulang. Binawasan. Sabi ko nga, sininghot mo. Gusto niyo ba kumanta na naman akong We Will Rock Well? Tsaka na lang. Baka mamaya sa ending. Okay. Ngayon, yan ang drama nila. Ngayon pa lang imbestigahan ang port ng Batangas, ganyan-ganyan, mga eksenang ganap. So, sabi ko nga, every single day, ang ngangabels ko at kayo ay nag-aabang dito sa ating mga expose. Sabi ko nga, hindi pwedeng araw-araw na lang tayo mag-expose. Kailangan nating gumalaw. Kailangan ninyong mag-speak up. Even yung mga uniform personnel na imagine nyo, pabuburahin yung mga tattoo nyo. Oh, tapos ang sinasabi nila, kasi daw kailangan nyo sumunod sa organization, only sa pulburonic administration. Ilan na ba ang administrasyong dumaan? Wala namang ganitong order na ipabura yung mga bato. Yung mukha kaya ni Lisang paburan nyo. Yung corduroy niyang Feslak. Oh, yung Feslak ni Kuting. Diba? Ipaburan nyo sa, paburan nyo sa landas ninyo. You know what I mean? So, remember, okay? Lahat dinidiktahan kayo. Diktador. Sabi ko, authoritarian rule ang ginagawa sa inyo. Na even ng mga Facebook page nyo, Facebook account nyo, kailangan palitan ng bagoong Pilipinas na logo o dapat mag-like kayo doon sa kanilang mga Facebook account ng gobyerno. Ito'y harap-harapang pangbababoy o panggagagot sa inyong lahat mga palangga. Ngayon, by the way, update tayo kasi highlight natin sobrang bongga yung tungkol dito sa Interpol. So gusto ko sabihin sa inyo na sumulat na rin sa, di ba nanawagan tayo kahapon, na sumulat na itong agent na ito dito sa Blue Ribbon Committee at doon nga sa Committee on Public Order na pinamumunuan o under the chairmanship of Bato de la Rosa, at doon sa Blue Ribbon ay si Pia Cayetano. So April 24 may nag-send sa akin mga kababayan na nagpadala, okay? Na nagpadala itong what do you call it? Sino to? Nagpadala ang okay. Ito pala ay anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino. Ito'y NGO. April 24 sila itong NGO na to ay nagpadala ng sulat ng request kay Pia Cayetano at kay Bato tungkol dito sa pulburon. Basahin ko dito. Okay, ang sabi, tungkol sa ating
yung PIDEA leaks nga, kaya kasama siya sa lyrics kanina sa We Will Rock Well. Alright? Sabi dito, your honors, okay? Greetings. Ito muna, unahin ko. From the start, okay? Anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino, Honorable Pia S. Cayetano, Chairman, Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, Blue Ribbon Committee, Senate of the Philippines, okay, dated April 24, and also to Honorable Ronald Bato de la Rosa, Chairman, Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senate of the Philippines. Dear Honorable Senators, greetings, Your Honors. This has reference to the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger and social media influencer. Undersigned is formally calling your honorable attention to act on behalf of the Filipino people to investigate in aid of legislation the negligence of PIDEA leadership on the unauthorized dissemination of classified information stored and kept under their watch. And since that classified information was illegally declassified and now constantly spreading in the social media, primarily to the Filipinos worldwide, particularly on the reported alleged chronic substance abuse such as polboron, okay, such as polboron nicotine. Putol, di nila sinend sa akin ng buo. Ayan, nabitin. Okay, nabitin. So anyway, so sa kaalaman ninyo, kaya boljakin nyo si Cayetano, Pia Cayetano at si Senator Bato. Si boljakin, himasin nyo muna yung mga ulo nila, baka sakaling magising na i-open na ng investigation. Nakarating na sa kanila, may letter na, at na-forward ko na rin kay Senator Bato yung documents na kung saan yung pre-op tsaka authority to operate na may signature ng agent. Okay? Ito yung ano natin. Okay? Ito. Yan. Okay? Di ba? Napakita ko sa inyo yan. So, na-forward ko na yung hindi nakatakip. Yan, yung pre-op. Na-forward na natin. So, yan ang, ano ngayon? Yan yung update. So, nandyan na kay Senator Bato, nandyan natin kay Senator Pia Cayetano. So, ano pang inaantay nila? Unless na sila ay pag hindi nila inopen ang investigation na ito, ay sasabihin natin o mararamdaman natin na sila ay nahipo na ni Lisa o na backdoor na o nabayaran na kung hindi nila itutuloy ang investigation. Kasi that's their job. Yan ang duty nila para sa taong bayan, di ba? Accountability, transparency ng isang taong gobyerno katulad ni Marcos Jr. na bangag na ayaw niyang magpa-test. Okay? So yan ang update ngayon. Pero ngayong moment na ito, mga kababayan, manggigigil na naman kayo. Alright? Balikan natin si Peter Lim. Si Peter Lim po ay tumakas. Naka-red notice. Alright? Dahil siya ay wanted dahil sa kanyang kasong pulburon sa Pilipinas. Lingid sa kaalaman ng media. Okay? Na mga bayaran o alam nila pero mga duwag, walang itlog, walang bayag. Si Marcos Jr., si Lisa Tanas, ay binasbasan si Lazo para i-lift ang red notice sa Interpol, okay? Interpol, International Criminal Police Organization. Okay? Inutusan ayon sa puting ahas natin na lapastanganin ang ating batas sa Pilipinas at hindi dumaan sa legal process itong Peter Lim na nasasangkot o hindi sangkot, wanted. Okay? At nasa red notice ng Interpol. Papaano, mga kababayan? Papaano nangyari? Hindi ba dapat kung itong si Peter Lim ay cleared na sa mga kasong kinasangkutan niya, dapat ay may balita ito. Ibinalita ng lahat ng media. Dahil naibalita naman nung siya ay pinatawag ni Duterte at siya yung kinasuhan siya at nung hindi na nga siya tumakas siya, nandyan lahat sa sa publication ng mga top media
not personalities, media companies sa atin sa Pilipinas. So ano nangyari? Okay, supposedly dapat kung meron yung kaso niya ay na-dismiss. Ngayong moment na to kasi ang letter dito na hawak ko from Pedreya, Lasso, ito mga palangga. Okay? Ayan, mamaya babasahin ko yan sa inyo. Permado ni Lasso yan. Okay, kita mo yan? Lasso? Sabi ko sa iyo ang mga puting asko, minsan lamok sila. Kaya hindi mo nakikita. Okay, balikan muna natin yung proseso na kung si Peter Lim, okay, na wanted, may red notice, kung siya ay na-clear sa kanyang kaso na siya ay involved sa Pulboronic, dapat yan ang korte at ang counsel, yung kanilang mga counsel niya, yung mga abogado niya, ang mag-request o yung court na magsasabi na, let's say ikaw, wag na lang tayo maglimbawa, siya na lang kasi baka iba pa yung dating. Okay? Itong si Lim, na ano na siya, cleared na siya sa kanyang mga kaso na napatunayan sa hukuman, na siya ay napagbintangan lamang, zero case pala, ibang personality pala yun, ibang Lim pala yun, di ba? So, ang korte, at ito'y common knowledge lang natin dahil di naman tayo mga abogado, di ba? You correct me if I'm wrong. Timberland, mag-comment kayo dyan kasi may mga abogado naman na nakakinig sa atin. Okay, so di ba dapat kung siya ay cleared na sa kanyang case, na siya ay hindi sangkot sa ganito, ganyan, sa pulburon, so naka-attach yung dismissal ng kanyang case na sinasabi na, okay, basura na yung kaso, at bibit-bitin ng kanyang mga abogado at idadaan sa legal process sa tamang ahensya, okay? Dito sa special Ambassador Anthony Alcantara dito sa transnational crime, okay? Under the Office of the President. Diyan ilalagay ang sulat o ipapahatid ang sulat na ililift na ang Interpol notice, red notice ni Peter Lim kasi napatunayan sa hukumang ito na siya ay walang kinalaman sa kasong kinaharap niya na pulburon. Pero dahil si Marcos Jr., si Lisa Tanas ay talagang protektado nila ang mga pulboronic personality. Pakita natin. Si Sayarot, pakita mo si Sayarot. Okay? Okay, i-connect natin ang ating balita. So dahil talagang protektado ni Marcos Jr., ni Tambalusos, ni Lisa, si Mark Anthony Sayarot na non-bailable case pero nakalaya at may pa security pa, nakalaya po yan. Malayang nag-enjoy ng kanyang buhay dahil kaibigan at kapartner ni Marcos Jr., ni Lisa, ni Tambalusos. So dito sa case ni Peter Lim, napag-alaman natin na BFF din pala ito ni Marcos Jr. nang hindi ninyo alam. Ayon sa ating source, ito po ay utos ng Malacanang na huwag dumaan sa legal process ang pag-lift ng red notice ni Peter Lim. Bakit? Ito ang ebidensya, mga kababayan. Here's the evidence. Okay? Pakita ko muna sa inyo, ha? Okay, yan. Okay? Pakita nyo yan. Alright? O, yan ang perma ni Lazo. Okay, babasahan ko sa inyo yan. Ang sabi dito, alright, Philippine Drug Enforcement Agency, April, okay, dated April 19, 2024. Okay? Ngayon, sabi dito, ang sulat ni Lazo ay papunta kay Anthony J. Alcantara na si Marcos Jr. din ang nag-appoint nito. Siya ay Special Envoy on Transnational Crime. Okay? Okay. Then, Philippine Center on Transnational Crime, PCTC, Camp Crame, Quezon City. Ano ang subject? Ito, lifting of Interpol red notice of Peter Go Lim. Dear Ambassador Alcantara, greetings, sabi dito ni Lazo. It is in relation to the letter dated April 15, 2024 from Attorney Ivan Kevin Lin, okay? Kevin, okay, addressed, ito,
addressed to your good office, writing on behalf of Mr. Peter Golim, requesting for the lifting of his client Interpol Red Notice to the Philippine Center on Transnational Crime. Verifications from the records in the custody of these agencies shows that the court granted the motion to withdraw information on charges filed against Mr. Peter Golim for violation of Section 26 in relation of Section 5, Article 2 of RA number 9165, okay, on October 19, 2023, and presently, Mr. Peter Golim has no other record of drug case filed. Further, the warrant of arrest issued against him dated August 14, 2018 was likewise ordered lifted. Okay? So, pinapatanggal ni Kuting sa pamamagitan ni Lazo si Kuting at saka si Lisa Tanas na i-lift itong warrant of arrest ni Lim. Accordingly, the agency poses no objection on the possible grant of lifting of the Interpol Red Notice in favor of Mr. Lim, provided that he complied with other requirements set forth by your good office. Rest assured of our cooperation on matters of public interest. Truly yours, lovingly yours, di ba? Moro Virgilio M. Lasso. Ayon sa ating puting asa mga PIDEA, hindi daw po ganito ang proseso ng pag-lift ng red notice o ng warrant of arrest. Hindi dapat si Lasso ang sumulat dito at ito'y laway lang. Walang attachment na siya ay na-cleared sa kaso. Wala. Sulat lang at inuutusan itong si Anthony Alcantara as the special envoy nga on transnational crime under the office of the President. Okay? So ano ibig sabihin nito? Kaya walang mahuhuli. Mga kababayan, walang mahuhuling pulboronic. Mga pulburon lord, walang mahuhuli kasi nga sila mismo pinapalaya nila. At ayon sa ating puting ahas, ito po ay basbas ng Malacanang. Sino ang nasa Malacanang mga kababayan? E di ang mga bangag. Diba? So, ito ngayon ang actually, mga palangga, okay? Itong si Peter Lim ay pinakamayamang businessman sa Cebu. Okay na? Hindi maipaliwanag ang kanyang kayamanan. Alright? At kung babalikan ninyo, siya ay boss ni Jaguar ng Cebu at ni Odikta ng Iloilo. Ito yung mga pinangalan ni Pangulong Duterte na namatay sa war on drugs ng panahon ni Digong. So ngayon, bakit may basbas? Bakit ginagamit ng Office of the President? Kasi ang PIDEA under kay Kuting. So ito ay inaatasan, inuutusan ni Liza Tanas at ni Bangag na i-lift ang warrant of arrest sa isang pulboronic. Okay? Sa isang pulboronic. Okay? Na Lord. So ano ibig sabihin nito? Aasa pa kayo na itong 1.8 tons na kunyari nahuli, then right now 1.4. Ito'y katarantaduhan. Kaya sabi ko nga, uniform personnel, men and women, lahat kayo. Diyos ko po. Lahat, kidnapping, na kay Kuting, na kay Lisa, bribery, pagpapalaya ng mga sindikato, ng mga mafia, lahat nasa kanila. Ngayon, ito si Peter Lim. Walang proper documentation, by the way. Okay? Parang ginajam ang live feed now, sabi ni Dance Scorpion. Eh, yun na nga ang trabaho nila. Yung jam nila yung signal para walang masira yung inyong moment. Okay, habang nanonood kayo. But ganun pa man, mga kababayan, so walang balita sa mainstream media. Kung siya ay na-clear sa kanya mga kaso, dapat dokumentado yan. Pinapublish siya, nasa publication niya ng mga bayarang media dyan. Marami yan sila, bayaran. So yun ang gusto kong ipakita sa inyo na nasa bangag na bangag kayong bansa. At ngayon, hindi lang yan, baka malapit na kayo bangbangin. Hindi ako natutuwa. Alam niyo kung anong stand ko dyan. Now, eto, walang balita.
Walang balita sa media. Ito'y pinapaabot sa inyo ng mga taong informante natin